August 6, 2026, Huwebes. Bumaha at nagkaroon ng landslide sa ilang lugar sa norte. Paalala sa mga kababayan natin magdoble ingat po at lumikas na kung kinakailangan. Kasama niyo pa rin kami sa mga kwento ng bayan at lakas ng masa. Ako si Nina Corpus. Bawat komento o pulso ng bayan, importante yan sa amin. Bawat issue, dadaanan natin yan. Kagapay nyo kami sa mga usaping hindi dapat palampasin. Live tayo sa DZMM Radyo Patrol sa 630 at lahat ng FMR station sa buong Pilipinas. Gayon din sa Signal TV Channel 31. Ako si Jack Batallones. Ito ang Arangkada Balita. Dalawa patay sa landslide sa La Trinidad, Benguet, dulot ng bagyong Maymay. Ilang bahagi ng La Union, lubog naman sa baha. Mahigit 2,000 pamilya pinalikas dahil sa pinagsamang epekto ng bagyo at habagat ayon sa NDRRMC. Malacanang naniniwalang dapat mabigyan ng publiko ng tamang impormasyon sa Paxilica sa kabila ng pagtutol ng ilang grupo. Piso at 2 pisong fare hike mananatiling suspendido ayon sa DOTR. At toll fees ng mga pamprobinsyang bus aalisin sa NLEX at SLEX simula August 10. At Filipino tennis champion Alex Ayala muling namayagpag sa Canadian Open laban sa pambato ng Amerika na si Alicia Parks. 2 ang patay matapos maipit sa pagguho ng lupa dahil sa ilang araw na pagbuhos ng ulan sa La Trinidad, Benguet. May umaarangkadang balita si Naomi Tiburcio. Sa kasagsagan ng tuloy-tuloy na ulan sa probinsya ng Benguet dahil sa bagyong Maymay, gumuho ang lupa kaninang alas 9 ng umaga sa isang bulaluhan sa Barangay Silan sa La Trinidad, Benguet. 3 empleyado ng kainan ang naipit sa loob ng establishmento. Inabot ng 1.5 oras ang retrieval, ngunit 2 sa kanila ang idineklarang dead on the spot. Ligtas sa mga isa pang biktima na isinugod sa Benguet General Hospital para sa agarang lunas. Ayon sa Benguet Police Provincial Office, nangyari ang landslide dahil sa saturated na lupa matapos ang 4 na araw na sunod-sunod na ulan. Agad namang inilikas sa mga naninirahan malapit sa lugar dahil sa posibilidad ng panibago pang pagguho ng lupa. Magpapaabot naman ng tulong ang DSWD at LGU para sa pamilya ng mga biktima. Ayon sa Benguet Provincial Police Office, ito ang kauna-unahang pagkakataon na nangyari ang landslide sa nasabing lugar. Ilang lugar din sa La Trinidad, Benguet ang nakaranas ng landslide dahil sa magdamagang pag-ulan. Dahil dito, sarado ang ilang kalsada gaya ng Longlong Balite Tamawan Road. Kanina, nagtulong-tulong ang La Trinidad Municipal Police Station, Lubas Barangay Disaster Reduction and Management Office at iba pang tanggapan para sa clearing operations sa mga apektado ng landslide. Nagpadala din ng tulong ang LGU para sa mga apektadong pamilya, kabilang ang kanilang ligtas sa paglikas papunta sa mga evacuation center. Nakamonitor din ang pulisya sa pag-apaw ng ilang creek. Inaabisuhan naman ang mga residente at motorista na mag-ingat at iwasang bumiyahe kung hindi kinakailangan. Ako si Naomi Tiburcio ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino. Mahigit 2,000 pamilya o halos 7,000 tao ang pinalikas sa kani-kanilang mga tahanan dahil sa pinagsamang epekto ng Bagyong Luis, Bagyong Maymay at Habagat. Ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, kasalukuyang nasa 39 na evacuation centers ang mga residenteng pinalikas. Kabilang dito ang nasa 83 apektadong lugar sa Ilocos Region, Central Luzon, Zamboanga Peninsula at Bangsamoro Autonomous Region. Nasa 12 bahay ang naiulat na nasira dahil sa bagyo. Wala pa namang naiulat na nawala, nasugatan o namatay. Sa ngayon, nakapagbigay na ang gobyerno ng higit 1 milyong pisong tulong sa mga apektadong populasyon. Lumalalim ang baha sa ilang bahagi ng La Union dahil sa tuloy-tuloy na pagbuhos ng ulan. Yan ang umaarangkadang balita ni Trisha Manalo. Sa Barangay Bambanay, San Juan, La Union, makikita ang malakas na pagragasa ng tubig sa San Gabriel Road. Tuloy-tuloy pa rin kasi ang buhos ng ulan dala ng bagyong Maymay. Kita rin na tila nilamon na ng tubig ang ilang bahay malapit sa tulay. Habang
Habang sa bawang papunta sa San Fernando, La Union naman, abot tuhod na baha ang binabaybay ng mga sasakyan. Sa bahagi namang ito ng San Fernando City, La Union, nalubog na sa baha ang ilang mga sasakyan. Sa ngayon, nasa higit 1,000 pamilya mula sa iba't ibang bahagi ng La Union ang inilikas na. Mula sila sa mga bayan ng Bacnotan, Bangar, Luna, San Juan, Bawang, Burgos, Caba Towns at San Fernando City. Patuloy naman ang ginagawang relief operations at preemptive evacuation ng provincial government ng La Union para sa mga apektado ng bagyong Maymay. Ako si Tricia Manalo ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino. Binabantayan ngayon ng mga otoridad ang ilang ilog sa Zambales dahil sa patuloy na pag-ulan. Yan ang umaarangkadang balita ni Rod Izon. Patuloy na nakatutok ngayon sa mga river channel ng Zambales ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office at mga lokal na pamahalaan sa gitna ng patuloy na mga pag-ulan. Sa ulat ng 2nd Congressional District Team, ilang bahay sa Sitio Pao, Barangay Lumboy sa bayan ng Santa Cruz, Zambales ang napinsala matapos na umapaw ang ilog. Agad namang nagsagawa ng malawakang sandbagging operation ang Department of Public Works and Highways sa Sitio Pao, Barangay Lumboy sa tulong ng lokal na pamahalaan. Namahagi rin ng food packs ang congressional team sa mga apektadong residente. Sa bayan ng San Felipe, sinabi ni Engineer Mariano Domingo, Provincial Consultant on Infrastructure, na 8 barangay ang under close monitoring sa posibleng pag-apaw ng Santo Tomas River kung magpapatuloy ang mga pag-ulan at malakas na alon. Kabilang dito ang barangay ng Balingkaging, Apostol, Manglikmot, San Rafael, Santo Niño, Peria, Rosete at Amagna. Isang talampakan na lamang anya ang taas ng dike sa kahabaan ng Santo Tomas River dahil sa malaking volume ng laharsan na umagos at natambak sa riverbank. Matagumpay ding inilikas ng pulisya ang mga residente pati na ang mga alaga nilang hayop na stranded sa baha sa Sitio Tagor, Barangay Malabon sa Candelaria, Zambales. Mula sa FMR Northern Luzon, ako si Rod Izon ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino. Humingi pa tayo ng update sa pagtugon ng pamahalaan sa bagyong Maymay at Habagat. Makakausap natin si Office of Civil Defense Deputy Spokesperson Diego Agustin Mariano. Magandang hapon po, sir. At welcome sa Arangkada Balita. Yes po, Sir? tagapakinig po. Okay, sir. Magandang hapon, sir. Tatanong ko lang po, anong region po nakasentro po yung mga matinding pinsala po dahil dito sa Habagat at mga bagyo po? Sa ngayon po, ang mga regions po na pinaka-apektado po nitong Habagat at nitong nagdaang dalawang bagyo is nasa Region 3 at Region 1, Cordillera, Region 2, Region 9 at Region 5. No? Sa total po niyan, meron po tayong nasa mahigit 26,000 na pamilya ang naapektuhan po sa mga rehiyon na po yan at katumbas po niyan ay nasa 88,000 mahigit na katao po ang naapektuhan po nitong mga weather systems na po ito. Sir, nakita natin yung mga video dito sa La Union. Ano ho ba yung area na yan? Ay parang catch basin ho ba yan? Medyo mababa yung lugar? Medyo marami po yung mababang lugar dahil bandang paanan po ng Cordillera. So yung mga tuwa po sa taas, marami po bumababa din po dyan sa may bandang La Union down to marami po ang flooded area. Opo. Lowlands po ng Region 1 at Cordillera at Central Luzon po. Sir, meron dahil ba sa baha at mga landslides, may mga na-isolate ba na mga lugar? Or kumbaga baka nahihirapan tayo para magpadala ng mga relief goods? As of now po, wala po tayong reported na isolated areas, but yung mga areas po na may presensya po ng tubig baha ay meron po tayo sa Region 3, Regions 1, yun po, no? So 83 areas po yung flooded po, pero wala po tayong na-isolate dahil po sa baha. Sa latest figures po natin, wala naman ho na itala na nasaktan or hopefully not, no? Pero wala naman nasawi. Unfortunately po, no, sa ngayon po, kapapasok lang po ng report na meron po tayong naitala na ay dahil po sa rock slide at landslide, no? Okay, saan lugar, sir, to? Yung sa rock slide?
landslide po is sa may Rodriguez Rizal po at yung landslide naman po is sa may dalawa po. And, Po. So, tig-dalawa po. okay. Sir, itong mga pinalikas ho natin ng mga residente, ito ba ay dahil dun sa threat ng baha or dahil dun sa mga rock slide or basically parehas lang po? Karamihan po dyan is yung threat po ng maraming pong areas na talagang nagdala po ng maraming tubig ulan, no? Dahil hindi lang po bagyo hindi lang Sir? po nga, hello po. Apo, puputol-putol lang po kayo. Sige lang sir, tuloy niyo po. Ayun. So yun nga po, hindi lang po bagyo or hangin ng bagyo ang namiminsala po dito. Sir? So kaya marami din po nga dahil sa pagbaba, kaya meron po tayong na-evacuate. Ang sabi lang po niyan, meron po tayong mahigit 2,000 na pamilya ang nasa loob po ng ating mga evacuation centers or katumbas po niyan ay nasa mahigit 6,000 na katao po ang kasalukuyan po nga binibigyan po serbisyo sa ating mga evacuation centers po natin. Oo, and siguro huling tanong na lang sir, gaano kaya sila katagal na mamamalagi sa mga evacuation centers or depende po ba yan kung magpapatuloy pa itong mga pag-ulan sa mga susunod na araw? Depende po sa kanilang lugar po, no. Meron pong areas na iniintay pa po humupa yung ulan dahil iba pong areas is medyo huminto na po yung pag-ulan. So iniintay lang po na humupa yung baha. Iba naman po, meron pong areas na anytime this afternoon or tonight is pwede na pong bumalik dahil medyo mabilis po yung paghupa ng baha. So itong mga numbers po ng ating evacuees is we see na is either ma-maintain na lang po ito, no? We don't see it na tataas pa po ito. Sir, sorry, ihahabol ko at hindi ko rin alam kung may info kayo, sir. Pero yung mga ulan ba ito ay nakaabot dyan sa may Angat Dam? Alam naman natin na sa critical level itong water level sa Angat Dam. Would you know kung nakatulong itong mga pag-ulan na ito? Meron pong report ang Pag-asa na meron pong increase sa level ng water po sa Angat Dam. Pero I think na Pag-asa po yung makapag-explain better kung meron po talaga pag-increase at kung significant po yung naidagdag na tubig po dito. Okay, sige. Nako, maraming salamat, sir. Office of Civil Defense Deputy Spokesperson Diego Agustin Mariano. Maraming salamat po. Mag-ingat po tayong lahat. Ingat po, sir. Nasamsam ng mga otoridad ang mahigit 3 milyong pisong halaga ng smuggled na sigarilyo sa Basay, Samar. Timbog ang 3 suspect sa isinagawang joint entrapment operation sa pinagsanib na puwersa ng Philippine National Police at CIDG Regional Office 8 nitong Martes. Ayon sa OIC ng CIDG Tacloban, nakuha sa kanila ang 3.250 million pesos na smuggled na mga sigarilyo na walang BIR excise tax stamps at graphic health warnings. Naharap ang mga suspect sa kasong paglabag sa Republic Act 10643 o Graphic Health Warnings Law, Republic Act 8424 o National Internal Revenue Code at 7394 or Consumer Act of the Philippines. Humingi ng paumanhin ang Department of Education sa Davao City dahil sa hindi wastong pag-uugali ng ilang estudyante sa pagbisita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa lungsod. Yan ang umaarangkadang balita ni Noreen Igonya. Ilang araw matapos na mag-viral ang video ng pagpapakita ng hindi kaaya-ayang inasal ng ilang estudyante ng Kalinan National High School sa pagbisita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Davao City noong July 28, humingi ng paumanhin ang DepEd Schools Division of Davao City. Maririnig kasi sa video ang mga estudyante na sumisigaw ng mga mapanlait at mararahas na pahayag sa Pangulo habang pasakay siya sa helicopter. Matatandaan na isang araw matapos ang kanyang SONA, bumisita ang Pangulo sa Davao Region. Kasama sa mga pinuntahan niya ang People's Ville ng Social Housing Finance Corporation sa Riverside, Kalinan, Davao City, kaya lumapag sa Kalinan National High School Oval ang presidential helicopter. Sa isinagawang investigasyon ng DepEd Davao City, napag-alaman na 4 na estudyante ang sangkot dito. Sumas sa ilalim na sila sa disciplinary measures, guidance at counseling at values formation alinsunod sa mga patakaran ng DepEd. Ipinatawag din ng paaralan ang kanilang mga magulang. Nangako naman ng DepEd Davao City na hindi nila hahayaang mangyari ulit ito sa sinumang mga opisyal na bibisita sa mga paaralan ng lungsod. Mula dito sa Davao, Noreen Igonya ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
Patay ang isang babae angkas ng motorsiklo matapos mabundol ng wing van sa Davao City. Nabatid na binabaybay ng mag-asawa ang daang Maharlika Highway nang bigla silang mabundol ng wing van sa likuran. Dahil dito nahulog ang babae at nagulungan pa ng truck. Sa lakas ng impact, naputol ang kaliwang paa ng biktima. Naisugod pa sila sa ospital pero idineklarang dead on arrival ang babae habang sugatan naman ang kanyang asawa. Hawak na ng mga pulis ang driver ng wing van. Nasa 14 pang gamot laban sa cancer, diabetes, TB at hypertension ang VAT-free na ayon sa Bureau of Internal Revenue or BIR. Ayon sa kanila, mga gamot sa tinatawag na serious and chronic illnesses ang nadagdag. Sinabi ng BIR na ang bilang ng mga VAT-exempt medicines ay umakyat na sa 2,277. Ayon sa BIR, ang hakbang nila ay base sa kautusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang State of the Nation address. Alisin na muna ang singil na toll sa mga provincial buses na dadaan sa North Luzon at South Luzon Expressway simula 10 ng Agosto ayon sa Department of Transportation. Bukod rito, pansamantalang aalisin ang mga monthly terminal fees ng mga PUV sa mga public transport terminals hanggang sa katapusan ng taong 2026. Inanunsyo rin ni Transportation Secretary Giovanni Lopez na mananatiling suspendido ang piso at 2 pisong fare hike na naantala nitong Marso ngayong taon. Ayon kay Lopez, ito'y sa gitna pa rin ng mataas na presyo ng petrolyo. Dagdag pa niya, hindi dapat sa mga pasahero ipasa ang ganitong problema. Samantala, tuloy naman ang pagproseso sa pending na petisyon kaugnay sa ikalawang fare hike. So, ulitin ko, yung March 2026, yung piso, 2 piso, suspendido pa rin yan. At hindi naman pong ibig sabihin na hindi po ibig sabihin na disapproved. Suspended lang sapagkat ang DOTR, ang Pamahalang Nasyonal, kailangan magbigay at maghanap ng pamamaraan para makatulong sa ating transport crew. Humina na ang bagyong Maymay at patuloy din itong lumalayo sa bansa. Humingi tayo ng update sa lagay ng panahon kay Justin Ignacio. Justin. Ninya, humina na nga ngayong araw ng Huwebes ang bagyong Maymay matapos itong makalabas mula sa ating kalupaan. Ayon sa ulat ng Pag-asa, alas 5 nitong hapon, huling namataan ng bagyo sa east-northeast ng Etiague, Isabela. Kumikilos na lamang anya ang bagyo sa bilis na 45 kilometers per hour na may pagbugsong 70 kilometers per hour. Ayon sa Pag-asa, papalayo na ng papalayo ang bagyo. Pero gayon pa man, patuloy pa rin anyang makakaranas ng hanging habagat na siyang rason ng mga pag-ulan. Bukas naman ng madaling araw ng Biyernes, posibleng maging low pressure area na lamang ang bagyong Maymay hanggang sa malusaw na lamang ito. Samantala, kahit na tropical depression na lamang ang bagyo, ilang lugar pa rin ang nakataas sa wind signal number 2, gaya ng southeastern portion ng Cagayan, Isabela, Quirino, northeastern portion ng Nueva Vizcaya, northern at central portion ng Aurora, eastern portion ng Kalinga, Mountain Province at eastern portion ng Ifugao. Maging dito naman sa Metro Manila, ayon sa Pag-asa, bukas hanggang Sabado naman inaasahan na may mga malakas na pagbugso pa rin ng hangin dulot ng habagat. Ninya, nakataas pa rin sa yellow heavy rainfall warning ang Metro Manila na ang ibig sabihin sa susunod na 2 hanggang 3 oras, makakaranas pa rin tayo rito ng mga pag-ulan. Bukod sa Metro Manila, mararanasan din ito sa Zambales, Bataan, Cavite, Rizal, Laguna, Batangas, Pampanga, Bulacan at Tarlac. Sa susunod naman na 24 oras, inaasahan ang mga pag-ulan o ang mga malalakas na pag-ulan, yung 100 to 200 millimeters of rain sa Occidental Mindoro. 50 to 100 millimeters sa pag-ulan naman ang mararanasan sa Ilocos Sur,
La Union, Benguet, Pangasinan at ilan pang lugar. Ninya, kahit na malusaw na bukas ang bagyong Maymay, ang paghila naman ni Typhoon Dolphin sa hanging habagat ang siyang magpapatuloy sa mga pag-ulan bukas hanggang weekend. At yan na muna ang latest kaugnay sa lagay ng panahon. Balik sa'yo, Ninya. Justin, may balita ka ba tungkol sa Angat Dam? Ninya, kaugnay naman dyan ay sisilipin ulit natin kung ano ba yung update kaugnay dyan at babalikan kita dyan kaugnay dyan, Ninya. Alright, maraming salamat, Justin Ignacio. Batangas Representative Leandro Leviste at former Congressman Jacinto Paras no-show sa NBI kaugnay sa umano'y character assassination plot laban kay Executive Secretary Ralph Recto. Marami pang maiinit na balita sa pagbabalik ng Arangkada Balita. Estado ng COA audit at paano ginamit ang confidential funds. Ito ang mga susunod na abangan sa pagpapatuloy ng paglilitis ng impeachment case ni VP Sara Duterte. Yan ang umarangkadang balita ni Angela Babad. Sa ika-13 araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, isinalang na ng prosekusyon ng kanilang ikatlong testigo para sa Article 1 o ang maling paggamit ng confidential funds. Si Attorney Roderick Wamil, dating State Auditor ng COA Intelligence and Confidential Funds Audit Office o ICFAO, ang nagbigay ng testimonya ukol sa proseso at naging resulta ng audit. Nauna nang umupo sa witness stand sina Violeta Constantino, dating branch manager ng Land Bank Shaw Boulevard, at ni Nita Camposano, dating branch manager naman ng Land Bank DepEd Branch. Pinatotohanan ng dalawa ang pag-issue ng 4 na tseke na nagkakahalaga ng 125 million pesos bawat isa para sa Office of the Vice President at 3 tseke naman na nagkakahalaga ng tig 37.5 million pesos para sa Department of Education. Nakasaad sa mga checking ito ang mga pangalan ng payee o ang mga tumanggap at nag-withdraw ng naturang pondo. Sa susunod na linggo, kasunod ni Wamil na sasalang si Sailin Del Campo, ang sumunod na State Auditor ng COA ICFAO. Sa kanya umano na i-turn over ang mga natuklasan at evaluation ng COA sa OVP at DepEd matapos makitang kulang-kulang ang mga sumusuportang dokumento sa liquidation ng dalawang ahensya. Si Del Campo rin ang magbibigay ng pinakahuling impormasyon patungkol sa Notice of Disallowance na na-issue sa OVP. Bukod kay Del Campo, nakatakda ring tumestigo ang dalawang payee na nag-withdraw ng confidential funds na sina Gina Acosta, dating Special Disbursing Officer ng OVP, at si Edward Fajarda, dating Special Disbursing Officer naman ng DepEd. Inaasahang mas mabibigyang linaw ni Acosta at Fajarda ang tunay na paggamit sa mga naturang pondo. Ako si Angela Babad ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino. Pag-usapan natin ang isinagawang impeachment trial para kay VP Sara Duterte nitong mga nakaraang araw kasama ang former Dean ng FEU Institute of Law. Walang iba kundi si Attorney Mel Santa Maria. Magandang gabi po, Dean Mel, and welcome back sa Arangkada Balita. Ang gabi sa iyo, Ninya, Jack, at sa inyong mga tagapanood, tagapakinig. Mabuhay po kayong lahat. Dean, may sinabi po kayo na nadederail ang impeachment court papunta sa mala criminal court trial. Paano po ba maapektuhan nito ang ultimate objective ng impeachment na alamin ang fitness to stay in office ng isang public official? Nasabi mo na nga ang objective ng isang impeachment proceeding. Objective dyan, mapatunayan na hindi siya fit doon sa tungkulin niyang vice-presidente o sa oportunidad niyang maging presidente kung wala na ang presidente. Iyan ang punto niyan. Hindi iyan para parusahan ang respondent para makulong. So therefore, kung iyan ang punto de vista natin o ng impeachment court, dapat gampanan nila yung sinabi mismo ni Senate Presiding Officer na si Cheese Escudero na liberal ang approach sa pagtatanggap ng ebidensya without sacrificing the rights of the parties. Kasi 3 pillars yan, ang sabi niya. Ang conviction, 16. Ang
level ng ebidensya, clear and convincing. At ang pangatlong pilar ng kanyang guidance ay yung liberal approach without sacrificing the rights of individual. Kasi yung nakikita natin ngayon, parang masyadong nagiging technical, no? Masyadong magiging technical. Halimbawa, yung si Laila de Lima, pinepresenta niya lang yung offer of, o yung explanasyon ng kanilang ibibigay na ebidensya, hindi pinagpatuloy. Tapos yung mga objection, no? Yung mga objection na dapat namang i-overrule, pinapayagan na lang. So ibig sabihin naantala ang paglalantad ng tunay na picture ng mga nangyayari. Mabuti na lang, yung mga testigo, malinaw magpaliwanag, yung mga dokumento nanggagaling mismo sa gobyerno. Kaya in terms of authenticity and credibility, nandoon pa rin. Kaya lang, iyon lang nga ang danger, no? Danger niya, baka pumaling tayo sa isang sitwasyon na parang criminal proceeding na ito. So ang nangyayari nga po ay nawawala ng interes ang taong bayan dahil sabi niya hyper-technical. Ito nga mga nabibring up dyan, masyadong lahat na lang, ino-object, tinatanggal, alisin yan, strike, ganito, ganyan. But anyway, I just want to ask you and point out, itong lumabas na yung buong 125 million confidential fund, liquidation ng OVP, ay nakatali lang pala sa acknowledgement receipts. So walang official receipts. Kabilang na yung pambayad sa kesyo gamot daw ni Mary Grace Piatos na umabot sa 70,000 pesos bilang reward yung gamot. So, sa pananaw niyo po, paano pinatutunayan ng ganitong detalye ang punto niyo na kailangang maging liberal ang korte sa pagtanggap ng ebidensya para lumabas yung buong konteksto ng kwento? Dapat natin ang kabuuan ng sitwasyon. Number one, yung velocity ng paglalabas ng pera. Number two, yung mga kulang-kulang na ebidensya ng paggastos. At number three, yung kawalan ng proper liquidation ng paggastos. Kung iyan ang tinitignan natin, dapat lahat ng leads para mapakita yan ay dapat i-accept sapagkat ang involved dito ay public funds. Nagtataka nga ako, Ninya, pinag-aawayan pa nila kung ano ang circular na gagamitin. Ito bang circular na ito o circular noong 2015? Pero kung tutuusin mo, kahit wala yung dalawang circular na iyon, sapagkat ang involved ay pondo ng bayan, talaga namang common sense lang na detalyeng dapat ipaliwanag ito. At kung hindi madetalyeng ipaliwanag ito, o kulang-kulang ang dumakadokumento o hindi ma-verify yung mga taong nakalagay doon, yung pagpapaliwanag, pwede na rin ituring na walang paliwanag sapagkat dyan papasok ang presumption ng ating batas, yung Article 217 ng ating Revised Penal Code. Anong sinasabi nito? Ang sinasabi nito, kung ikaw ay isang lingkod bayan at ikaw ay nangangasiwa ng pera na ibinigay sa iyo ng gobyerno at pina-account sa iyo at di ka tumupad, ituturing o ipagpapalagay na iyon ay ginamit mo, quote-unquote, sa iyong personal use. Okay. So iyon ang pagpapalagay ng batas. Kaya nakikita natin dito, pwedeng circumstantial evidence na malinaw ang maaaring batayan ng desisyon. Hindi ito yung parang ang nangyayari proof beyond reasonable doubt na talagang napaka mismong minute na pwedeng objekta na procedural or administrative point, kamukha yung mga circular na yan, pinag-uusapan pa. Parang nadidistract ang impeachment proceeding. At parang lalo patuloy tumatagal. Ano po, Attorney Mel? Okay. Yes. Ano po ang tingin ninyo sa paraan naman daw ng pagtatanong ni Senator Amy Marcos na iniit pa niya yung 2014 confidential funds ni ex-VP Binay habang pinuputol ang paliwanag ng COA witness. Pagtupad po ba ito sa tungkulin ng isang senator judge o papunta na sa pagiging abogado ng defense? Well, ang masasabi ko lang dyan, whether papunta bilang abogado ng defense ang kanyang pagtatanong o whether yun ay irregular na pagtatanong,
irrelevant. Sayang lang ang oras. Sapagkat halimbawa tunay nga na nung nakaraan ay binigyan ng confidential fund ang dating mga BP. Hindi pa rin nun sinasagot ang kaso ngayon. Ang kaso ngayon, ang mga issue dyan, yung gross misappropriation, lack of documentation, irregular liquidation ng di umano'y pangkasalukuyang Vice President. So therefore, yung historical precedent is not a defense dito sa pinag-uusapan natin ngayon. Walang kwentang tanong. Ibig sabihin, nagpatagal lang pero irrelevant naman. Di ba? Yan. Nakita rin natin si Attorney Lorna Capuna na nagpapasok ng mga light moments katulad ng Bongga Kaday o sa gitna po ng napakaseryosong trial. Nakakatulong po ba ang ganitong estilo para maging accessible sa publiko ang usapin o nababawasan ito ang kaseryosohan ng impeachment? O dapat talagang balansin yun, Ninya. Dapat talagang balansin yun. Dapat siguro nga may konting light moments pero hindi dapat sagarin. Kasi dapat ipakita rin sa mga tao na itong proceeding na ito ay napaka-serious. No? Talagang hindi dapat ito normally hinahaluan ng ganong klaseng humor. Pero siguro a little bit like that pwede pero paunti-unti lang. Sapagkat yung punto ng kasong ito ay pondo ng bayan o kakayahan ng isang pangalawang pinakamataas na opisyal ng bansa natin para magpatuloy sa kanyang trabaho. No? Medyo serious nga. So, timpi lang ng konti, balanse, pero veering towards, syempre, seriousness as usual. Dapat ganon. Buti nga po si Attorney Lorna, napanood na ating The Odyssey. Ako hindi pa eh. Kayo po ba napanood nyo na, Attorney Mel? Hindi pa rin nga eh. Walang Gusto ko pa rin time, ano? panood Haba kasi. Opo. Oo nga eh. Eto naman. Yes. Direct. Pero alam mo, tandaan mo, Ninya, no, ang nakita natin so far dito sa impeachment proceeding patungkol sa Article 1, tandaan natin ang Article 1 ay misuse, misappropriation, or irregular liquidation ng confidential amounts sa 612 million. Yung dalawang saksi na inuna na galing sa Land Bank, na lumabas ang cash amount, physical na pera at nilagay sa gym bag. Basta't ginawa mo iyon, nag-withdraw ka ng cash, kinat off mo ang monitoring system or fiscal system ng bangko para masundan yung pera. Basta't niligay mo sa sako, kahit kumuha ka ng 1,000 doon, hindi na ma-account yun. From the traceable to the non-traceable ang nangyari, so that therefore it can create an environment of ghost expenditure or malversation. Yun ang delikado doon. At pagkatapos, ito nga si Wamil, kinunek na itong mga perang ito walang proper liquidation, walang proper documentation, hindi ma-verify yung iba kasi siguro hindi mahagilap yung mga tao, kamukha siguro ni Mary Grace Piatos, at saka because of that incompleteness, no, at saka yung velocity, let's say nung nangyari nung 125 million na 11 days lang, those situation demands a compelling justification to be given by the office of the Vice President. Talagang nagke-create na talaga ng circumstantial evidence para pumasok yung presumption ng Article 217 na kung hindi mo ma-account, kung hindi mo mapaliwanag ng gusto, ipagpapalagay na ginamit mong personal. So, nandiyan tayo. At yung mga cross-examine na nangyari parang parang walang connection, no? Yung tungkol sa dating binigyan daw na BP, hindi naman konektado dito, hindi makakapag-excuse sa mga ginagawa ngayon. Yung sinabing na-approve naman ng executive, pero hindi porket na-approve ng executive ang pagre-release ng pondo, exempted na sila sa constitutional oversight, sa mga auditing standard, at saka sa mga liquidation rules, di ba? Dapat sundin rin. Opo. Ayan nga po. Kasi siguro sa isang ordinaryong Pilipino sabihin na, ba't ninyo na lang i-explain sa napunta yung 125 million yan para hindi na tayo nagkakaroon ng ganitong sitwasyon na may impeachment trial pa. Diba? Hindi ba? I-explain nyo na lang, di ba?
Ninya, no, napakadali, sa common sense, no. Halimbawa, niligay mo ito reward to pero medisina. Okay, anong connection nun? Diba? Anong connection nun? Hindi namin makita kung bakit naging confidential yon. Sapagkat dapat nating tandaan, huwag nating i-mistake ang confidentiality sa non-accountability. Magkaibang-iba yun. Hindi porket sinabing confidential fund, ibig sabihin nun ay non-accountability. Nakalagay sa ating konstitusyon, ang sino mang lingkod bayan must at all times be accountable. Ang accountable, ang foundational obligation. Ang confidentiality methodology lang yan. Hindi ka ine-excuse niyan para tama ka mag-liquidate ng pera, paalam kung saan mo ginastos, at saka yung objective ba na sundan. Di ba? May financial and physical plan sa lahat. Pero wala, nagkukulang nga eh. Di ba, Ninya? Opo, kasi kung ganun, di lahat ng may masamang balak, mag-confidential funds na lang, hindi ho ba? Anyway, maraming salamat po, Attorney Mel Santamaria. Maraming salamat, Ninya. Nasa Senate Impeachment Court na ngayon ang pagbusisi sa umano'y irregularidad sa paggamit ng confidential funds ni Vice President Sara Duterte ayon sa House Prosecution Panel. Yan ang umaarangkadang balita ni Mari Ocampo. Appropriation and irregular liquidation of confidential. Nagbigay linaw ang House Prosecution Panel sa naging audit ng Commission on Audit o COA pagdating sa confidential funds ng Office of the Vice President. Ayon kay Lead Prosecutor at Batangas Congressman Jinky Luistro, ang pangunahing tanong na lang sa kaso ay kung sumunod nga ba ang OVP sa Joint Circular No. 2015-01 na nagtatakda ng mga panuntunan sa paggamit, liquidation at pag-audit ng confidential at intelligence funds. Perhaps yun ang gusto kong maintindihan ng ating mga kababayan. Ang lahat po ng pondo ng bayan ay subject sa audit. Paliwanag ni Luistro, kabilang sa mga requirement ng circular ang pagkakaroon ng evidence of success sa reward payments, official receipts o invoices sa mga biniling kagamitan at tamang petsa ng liquidation reports. Sabi naman ni Private Prosecutor Attorney Amando Virgil Ligutan, hindi natatapos sa isang audit observation ang proseso ng COA. So yung tanong, nabigyan ba ng pagkakataon yung Vice President na i-explika sa taong bayan paano nagasto yung confidential fund? Nabigyan po. Ngunit ayon sa prosecution, ang Senate Impeachment Court na ang magpapasya kung sapat nga ba ang naging paliwanag. Ikinatuwari ng House Prosecution ang naging desisyon ng Korte Suprema na ibasura ang mga petisyong kumo-question sa naging impeachment proceedings sa Kamara. Ayon kay Luistro, umaasa siyang matatapos na ang mga isyong ibinabato sa House at makapag-focus na ang lahat sa paglilitis. Nagpapasalamat din po tayo sa Supreme Court for upholding the constitutional power, of course, not only of the House of Representatives, but also the Senate as the impeachment court. Hirit nila, dapat personal nang humarap si VP Sara sa Senate Impeachment Court para sagutin ang mga alegasyon sa Articles of Impeachment. Magpapatuloy sa Lunes ang impeachment trial sa Senado. Ako, si Mari Ocampo ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino. Pinoy Tennis Pride Alex Ayala uwabante sa ikatlong round ng 2026 Canadian Open. Marami pang maiinit na balita sa pagbabalik ng Arangkada Balita. Umapila ang mga motorcycle taxi rider sa LTFRB tungkol sa tinatawag na multi-homing. Kung ano ang multi-homing, alamin sa umarangkadang balita ni Justin Ignacio. Daan-daang MC taxi rider ang nag-motorcade patungo sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board nitong August 4. Panawagan nila, muling pag-aralan ang pulisiya sa pagbabawal sa multi-homing o pagtatrabaho ng mga rider sa higit sa isang ride-hailing platform.
Paliwanag ni Metro Rider Group convener na si Jason Luna, patas na oportunidad ang maibibigay sa mga MC taxi rider kung ipagbabawal ito. Sa isang banda, meron nga akong mga natanggap na mga pagkakataon na yung naka-multi-bombing. Kumisa kasi, alam po ninyo, yung application may auto-accept. Kaya sa kabilang application siya naka-login, So, nag-auto-accept, samantalang meron pa siya sakay na pasahero. Dagdag pa ni Luna, mas maganda pa niya ang provisional authority to operate para sa pagrehistro ng mga MC taxis. Sa ganitong bagay kasi, alam mo, magkakaroon ng sistema, maayos na sistema at maayos na listahan. Yung ating hanay. Alam mo, sa halos 10 taon natin ipinaglaban na kilalanin itong ating industriya na mototaxi. Ibig sabihin, siguro napapanahon na magkaroon tayo ng sistema at ang mga polisiya para maging masigurado natin na maayos yung ating industriya. Ngunit dilinaw ni LTFRB Chairman Vigor Mendoza, wala pa naman pinag-uusapan kaugnay dito. LTFRB took over the responsibility of oversight of a motorcycle taxi. Ang system being employed is the single hubing. So they proposal to shift to multi-hubing. So there's also no truth na hindi mabibigyan ng prangkisa yung iba. Wala ko tayong tatagadan ng trabaho. Samantala, kaugnay naman sa paglatag ng guidelines para sa mga MC taxis, sabi ni Mendoza, dumadaan pa ito sa proseso hanggang sa ngayon. Ako, si Justin Ignacio ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino. Dama pa rin ang epekto ng mataas na presyo ng mga bilihin. Tumaas kasi muli ang bilang ng mga walang trabaho noong Hunyo ayon sa Philippine Statistics Authority. Yan ang umaarangkadang balita ni Naomi Tiburcio. Bahagyang tumaas ang bilang ng mga Pilipinong walang trabaho nitong Hunyo ayon sa Philippine Statistics Authority o PSA. Mula 4.8% noong Mayo, tumaas ito sa 4.9%, katumbas ng 2.59 million na mga Pilipinong walang trabaho. Pinakamaraming nagbawas ng empleyado mula sa mga wholesale and retail trade, motor vehicle repair, fishing at construction. Ayon sa PSA, apektado pa rin ang mga ito ng inflation, lalo na ng mahal na petrolyo. Yung mga binibili ng mga kababayan natin mula sa retail stores, even yung food, beverages, and tobacco, and repair of motor vehicles. Pero substantial doon sa retail sale. Posibleng may impact yung ating elevated inflation. Mahigit 50 milyong Pilipino naman ang naitalang may trabaho. Pinakamaraming nadagdagan ng empleyado ang mga hotel at restaurants, call centers, mga ahensya ng gobyerno at mga paaralan. Bahagyang nabawasan naman sa mahigit 6 na milyon ang tinatawag na underemployed. Sila ang mga empleyadong nagtatrabaho na mas maiksing oras at naghahanap ng dagdag na mapagkakakitaan. Malaking bahagi ng mga nasabing paggalaw sa datos ang tumaas na labor force participation rate o yung mga aktibong naghahanap ng trabaho. Out of those 832 na dagdag sa labor force participation, 184 ang employed. Ang karamihan sa kanila, unfortunately, unemployed, 639,000. Pinakamarami dito ay mga kabataang edad 15 hanggang 24 years old. Pero mahigit 200,000 lang sa kanila ang na-absorb sa trabaho sa July Labor Force Survey. Babantayan ng PSA ang epekto ng wage hike sa trabaho ng mga Pilipino. Dito naman sa mga previous wage increases, sabi ko nga, ang una niyang natatamaan ay yung mga services doon sa presyo. Dynamic kasi yung labor market natin, so pwedeng lumilipat sila sa ibang mga sektor. Ako si Naomi Tiburcio ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino. Naniniwala ang palasyo na dapat mabigyan ng publiko ng tamang impormasyon tungkol sa Paksilika at ang ikabubuti nito sa bansa. Sa kabila ito ng petisyon ng ilang grupo na tutol sa napipintong pagpapatayo ng naturang proyekto dahil sa kabi-kabilang issue. Yan ang umarangkadang balita ni Lestor Aler.
Ilang buwan na lang ang bibilangin bago ang napipintong pagpirma ng Pilipinas at Estados Unidos ng Formal Framework Agreement sa Nobyembre para sa pagpapatayo ng PAC Silica sa Tarlac. Dahil dito, maraming grupo ang patuloy na tumututol na matuloy ang mega project na ito dahil sa posibleng maging epekto nito sa agrikultura at kalikasan. Umabot na sa mahigit 380,000 verified signature ang nalikom mula sa change.org na tumututol sa pagpapatayo ng PAC Silica sa bansa. Ayon kay Presidential Communication Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro, mahalaga na mabigyan ng publiko ng tamang impormasyon tungkol sa layunin ng PAC Silica at ang kahalagahan nito sa bansa. Kasi ang nakikita po natin sa ngayon, marami po sa SOCMED na puro negatibo ang naipapakita. Katulad na lamang po na maaari mapaalis ang mga magsasaka sa nasabing lugar. Ayon sa palasyo, nasa mahigit 3,000 hektarya ng lupain ang itinuturing na buildable zone noon pang 2019 at mayroon namang inilaang lupa ang pamahalaan para sa mga magsasaka sa lugar. May panawagan din si Jose Castro sa mga pumirma sa naturang petisyon. Siguro tama lang na pagbibigay ng impormasyon sa ating mga kababayan, sa mga lahat ng pumirma dyan. We hope na nung pumirma kayo ay alam nyo ang detalye patungkol dito. Kailangan po na mabigyan sila ng tamang impormasyon patungkol dito. Kasi mahirap po na sa SOCMED lang tayo titingin. Kailangan manggagaling sa gobyerno at sa mga stakeholders para valid yung nakukuha nila mga impormasyon. Samantala, nakipagpulong ang Basis Conversion and Development Authority o BCDA sa mga lokal na opisyal ng Kapas Tarlac. Sa inilabas na pahayag ng BCDA, pinag-usapan sa isinagawang pagpupulong kung paano makakaakit ang proyekto sa mga advanced industry at high-value investment, dekalidad na trabaho at bagong oportunidad. Bukod pa rito, tinalakay din sa meeting ang plano para sa mga modern agriculture project at livelihood initiatives na pakikinabangan ng mga residente. BCDA and the Kapas LGU also agreed to continuously pursue joint activities to engage barangays and local communities, provide updates as plans progress, and help residents better understand the proposed development and its potential benefits for Kapas. Ako si Lester Aler ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino. Hindi sumipot sa NBI sina Batangas Representative Leandro Leviste at former Congressman Jacinto Jing Paras. Kaugnay ito sa umano'y character assassination plot laban kay Executive Secretary Ralph Recto. Yan ang umaarangkadang balita ni J.M. Pineda. Lumutang kamakailan ng isang talent manager na kabilang umano sa nagplano para isagawa ang paninira kay Executive Secretary Ralph Recto. Naaresto ito ng mga otoridad dahil sa pambubugaw umano ng mga babae. Nakalaunan, nadiskubring gagamitin sa planadong character assassination kay Recto. Inimbestigahan agad ito ng NBI dahil ang itinuturong nag-utos umano ay si Batangas Representative Leandro Leviste at former Congressman Jacinto Jing Paras. Ngayong araw dapat haharap ang dalawang kampo sa NBI para magpaliwanag. Pero hindi sumulpot si Congressman Leviste at nagpadala lamang ng liham. Si former Congressman Paras naman ay humiling ng bagong schedule ng kanyang pagpunta sa NBI. Na-receive po natin yung letter from the lawyers of Congressman Leandro Leviste requesting for some pieces of documents na according to them na pwede nilang pag-aralan, asking for the nature of the case, nature of the investigation para rin ma-approach sila for them to intelligently answer our interview. Si Congressman Jing Paras naman, through his lawyers, sumulat po sa ating kahapon na requesting documents and resetting of his appearance. So, bigyan po natin, nireset po natin next week. Sa Martes, pinasisipot ng NBI si Leviste at si Paras para magbigay ng pahayag. Nauna nang sinabi ni Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla na hindi lang si ES Recto ang kasama sa gagawin sanang paninira. Eventually, think that it was targeted kami ni Vince Dizon, Wendy Boying, and others. Ayon pa kay Remulla, hahalungkatin nila ang nasabing plano. Paniwala rin niya na si former Congressman Paras ang utak nito, kaya kailangang imbestigahan ang mga binibitawan nitong pahayag. But to get to the bottom of it, kailangan makita natin talaga kung ano nilalaman ng statement ni Congressman Paras. It seems like siya pasimuno nito,
siya ang connect sa Mugaw, ang buldo na nagsabi ko ng plano. At silang nagbanggit lang ng pangalan ni Congressman Minister ay si Jing Paras. So Jing Paras is the person of interest. Pero sabi naman ng NBI, wala pa silang impormasyon patungkol dito at patuloy ang investigasyon nila kahit pa humingi na rin ng tawad ang talent manager. Ako si JM Pineda ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino. Walang preno ang panalo ng Filipina tennis star na si Alex Ayala matapos umabante sa ikatlong round ng 2026 Canadian Open nang talunin ang US contender na si Alicia Parks. Nilamon ni Ayala si Parks sa unang set 6-1 pero nakabawi ang US player sa second set na score na 4-6. Pero napatunayan ni Ayala ang kanyang galing nang tuluyang mapataob si Parks sa third set sa score na 6-2. Katatapos lang ng makasaysayang panalo ni Parks sa Washington kung saan nasungkit niya ang kauna-unahan niyang WTA Tour title nang talunin si world number 3 Jessica Pegula. Labis naman ang pasasalamat ni Ayala sa lahat ng sumusuporta sa kanya sa Canadian Open. Sunod na mga kalaban ni Ayala sa torneo, si Katie McNally ng Amerika. Congratulations once again to Alex Ayala and shout out sa mga Pinoy sa Toronto. Oo, na-erase niya yung sinasabi, nagchuchok siya sa malalaking games. Oo, di ba? Bumabalik siya, may comeback. At yan ang mga umarangkadang balita ngayong araw. Ako si Nina Corpus. At ako naman si Jack Batallones. Para hindi mauli sa usapan, kapit lang hanggang sa susunod na Arangkada Balita.